Saan nag-originate yung Yellow-Legged Hats, boss? Dito sa Dart? Dito sa Dart, ang first ko na Yellow-Legged Dutch is yung Blackwater na Stewart. Blackwater Stewart. Tapos medyo matagal na sa farm, gusto ko ma-refresh. And nilagyan ko ng ng Alfred Flores na yung Iron Crate na Yellow-Legged. Tapos hanggang sa nagpasok din ako ng ng Josan Ford na Yellow-Legged through Busmani Burbano. So yung tatlong bloodlines, lumbahin ko yun, blend sa farm. Tapos actually ang sa farm ko is nasa 9 pens na Yellow-Legged Dutch, pero different na composition ng percentage ng blood sa tatlong bloodlines. So each year minintain ko yung 9 na pens para malayo sa sa inbreeding. So every time na may order sa buyer kung anong gusto niyang fighting style, kasi may mga buyers gusto na medyo speed na Yellow-Legged, so akong gumawa ng matings kung saan, kung pwede bangga na pen na Yellow-Legged. Pero kung gusto nila medyo angat sarado or yung medyo mataas ang lipad, so ibang pens naman ang ginagawa ko na mating sa tryo. So you mean to say, boss, yung original na Yellow-Legged Hats, ang fighting style niya is single stroker or multiple punchers? Actually, yung 3 families ng Yellow-Legged na nakuha ko sa abroad is different ang fighting style nila. Okay. Different. Dito sa farm, na-develop lang yung angat dahil sa selection ng katawan, yung balansyado na buntot. So, through years of breeding, ma-modify mo yung fighting style nila. So, yun pala yun. Sa ngayon, boss, hindi lang Yellow-Legged Hats ang nandito ngayon sa Dart Game Farm. Ano pang mga bloodlines na nandito, boss? Meron tayong Dark Doom na tinatawag dito. Dark Doom. Dark Doom, tapos yung Dark Blacks naman is doon ako na discover na excellence doon sa mga blacks na ginamit ko dati. Tapos at saka sweaters. Yun lang. Sweaters. May konting Gilmore para pang battle crosses lang. At saka konting off colors para pasanay lang sa stags. So ang breeding mo ngayon, boss, is continuous whole year round? Hindi. Usually December to March lang ako. Dahil the rest of the months pinapahinga ko yung ranging area. Itong Dart Game Farm, paano ba ito nagsimula? Sinong nagsimula nito, boss? Tsaka what year na umpisahan itong Dart Game Farm? Actually, way back elementary, mahilig na sumalak. Pero dati yung father ko bumibili kami mga itlog lang. Naalala nyo dati, mga itlog lang sa abroad. So masyadong maliit yung percentage ng hatchability. Hanggang sa yung father ko pa-breed ng konti. Pero yung farm namin hindi pa dito, sa ibang lugar pa. May doon sa lugar ng handler namin. Dito sa isla din, sa boss? Isla din. Hanggang sa dumating yung point na matanda na yung handler. So kinuha na lahat yung mga manok namin, nilagay na dito sa bahay namin. So doon na kami decide na mag serious breeding. So after mga pa yun, 2004 pa kami nag-serious na 2004, oo. Since doon ako, yung second course ko, doon ako nag-aaral sa Bacolod. So na-expose ako doon sa malalaking breeders, nakilala ko sila. So nakita ko kung saan maayos na manok, at saka mga advices nila kung saan maayos na kumuha ng material sa abroad, mga contacts nila doon. So actually ang Dart is pangalan namin yun Yung sa akin, pangalan ko, yung father ko at saka yung brother ko. Yung brother ko nasa States, siya yung bumibili doon ng materialis. Ganun pala yun. Tapos pinadala dito sa Pinas, ako yung nagbe-breed. Yun, kaya tinatawag namin na Dart Game Farm. Nung 2004, boss, nung mag-umpisa kayo, ang mga breeding materials mo local lang or diretso kayo imported na? Way back 2004, ang naalala ko dati, ang na-import namin is around mga
60 heads. 60 heads. Oh, na imported. Male and female. Male and female na yun. Ang broodcocks doon is nasa mga 40. 40. Oh. So, mayroon kaming mga local din na nabili sa mga kakilala ko, gaya sa kanila ni Lance, o sa kanila ni Palmares. So, hanggang sa through the years, kumuha na din ako kay Escolin Brothers, kay Sir Martin at saka kay Sir Marlon. So, doon nagsimula. Local at saka imported. Kinos ko sila. Tapos tinignan kung saan maayos na pang battle at saka saan maayos na pang material. Doon sa 60 heads mo, boss, so nag-umpisa ka ng mag-selection kung saan talaga dito yung i-continue mo, parang gano'n na? Oh, actually, iba-iba kasi yung preference natin, yung standards natin sa breeding. So, actually yung 60, pagdating dito, ang daming basura nun. Oo nga. So, kung hindi pasado sa hindi pasado sa atin, sa gawing materials, kahit na imported siya, hindi ko na believe. So out of 60, kunti lang yung ginamit ko na pumasa sa breeding natin. So ito na ngayon ang mga resulta. Ito na sila ngayon. So yung pag-breed mo, boss, mahaba-habang panahon yun bago nakakam up ka na ganitong no? Matagal na proseso. Kasi actually ang breeding, kahit na sa akin lang, kahit na gaano kasikat yan na linyada, gaano kasikat na breeder, pero pagdating sa farm, minsan yung expectation mo is iba sa labas, kaya gagawin mo pa yan siguro mga 3 to 4 years bago makuha mo yung gusto mo na outcome sa material na yan. So mahabang panahon talaga. So malaki-laking pera din ang investment, na investment, no? Sa pagkakaintindi ko, mga kakugi, kaya out of the 60 heads na na-import dito ni boss, iilan lang ang napili niya kasi lalong-lalo na ngayon guys, pag mag-i-import kayo from the States, hindi mo man pwedeng doon i-test doon ng manok kung ano yung mga fighting style. Basta ang pagkakaalam natin, nag-import ka, ganito ang bloodlines, ganyan. So parang nasa isipan na natin guys na ito ang style niya, ito ang characteristics niya, ito ang fighting style niya. Pero sa isip lang natin yun, hindi natin nakikita sa actual kasi wala mang testing doon, di ba boss? So kaya pagdating dito, maraming basura. At saka yung sa amin pa nga dati is bumibili kami sa mga unscratched winners pa sa mga Kentucky Derbies dati. Doon kami nag-scout, tapos yung mga impressive na winners pinupunta namin sa Cacaos. Nag-offer kami kung pwede ibenta or else punta kami sa farm on the following day. Pero iba kasi sa US short knife doon. So iba din sa atin dito. So tama. Medyo mahaba talaga ang proseso kasi iba yung fighting style na kailangan doon is malakas sa babae. Dapat dito sa Pinas malakas sa taas. Tama. Yun ang kadalasan hinahanap. Kaya iba talaga, mahabang proseso sa breeding. Talagang yung mga nagbabalak dyan na mag-breed, talagang haba-habaan nyo yung yung puhunan nyo. Kasi hindi madali. Ang PC, haba-habaan nyo ang PC, ang tali, no? Kaya itong isang idol natin, andito na, pumupunta na direkta dito sa Dart Game Farm kasi tested na niya Ayaw na niyang mag-breeding ng anong tawag dyan, patisting. Long process. Kaya ito si Boss Francis, mga kakugi. Ayan, shortcut. Dito na, shortcut na. Full show sa Yellow Legged, no? Galing talaga. Francis, parehong lang kayo ng pangalan, Francis din. Sangay. Pero ang angga niya, Antit. Yung si angga ni mo? Frandi na sa mo. Frandi. Taga Lapu-Lapu, Pusok. Lapu-Lapu siya. Boss, may kanang question ko, boss ba? Kanang sa pag-breed nimo, boss, back to mama baka boss or back to papa? Sa ako ang system karon. Actually pag start na ako breeding, ako nagibuhat. Kanang back to father, back to mother side. Inbreeding. Pero 'di ba sinasabi ko kanina yung
yung pens ko nasa 9 pens. Mm. Ibig sabihin, hindi ko ginagawa ang ganun. Sa ngayon na Oo, boss. sa ngayon. Kasi yung breeding mo, iksi bigla. Oo. Diba daghang kajit boss? Oo. Mas maganda yung Anti ana. auntie or grandpa, ganun. Mas sa akin na breeding mas okay yun. Compare sa okay naman ang back to mama, back to papa, 1 season lang. Ang iba kasi ang anak binabalik pa. Di ba? Kung anong magiging anak binabalik pa. So yung breeding mo mas marami na minsan yung abnormal compare sa pasado. Pero depende pa din yun sa sa standards natin ng selection. Tama. Depende talaga sa breeder, no? Kung ano depende talaga sa ang selection. Ito guys narinig ko lang din to mga Kugi from our isa sa mga idol natin. Ang breeding daw hindi yan mini-maintain mo yung bloodlines kundi ini-improve mo yung bloodlines. Every year nagbi-breeding ka not to maintain that bloodline but to improve para ma-improve. Now how to improve it? Yun ang ginagawa ngayon ng mga breeders, mga kakugi. Kaya non-stop talaga ang learning dito sa breeding, di ba boss? Ikaw boss, since nang mag-umpisa ka sa breeding, siguro marami ring mga panahon na nag-fail ka, no? Hindi maiwasan yun. Hindi maiwasan. So, kahit na proven na yung mother side at saka yung father side, minsan hindi makiklik yung yung mga anak. Kaya yun kung na-observe nyo, mayroon din breeding na hindi yung wala tayong priority sa pen na yun. Diba? Diba sa breeding natin mayroon tayong favoritism. Tama. Di ba? Na inaabangan na labas nito. Dito naman pang battle lang to. Pero paglabas na nun, minsan yung least expectation natin, yun ang kunti lang basura. Yun. Mostly class A labas. Di ba? Oo. So, ganun talaga part ng breeding yun. Yung may talaga, may click sa kumbaga mayroong chemistry talaga yung father at mother side sa pagbe-breed. Kaya walang dominate sa laro na to eh. Tama. Kasi kahit backyard pwede siya makapagpalabas ng super. Tama. Manok. Ito boss din, tanong ko ito boss din. Baka tanong ito ng mga kasama ko, no? Mag-umpisa ka boss, ano ang plano mo dito sa pagmamanok mo? Ipa-fight mo lang or ibibenta mo? Saan ang nauna dun boss? Meron man? Dati nagbe-breed kami para i-fight lang namin. So wala pa yung idea na i-business nyo? Wala pa. Kasi actually dati nang simula ko sa paglaban ng manok. Way back third year high school ako, nag-champion ako ng Purka, kaya ako na nag-aanda. Pero that time hindi pa usong stagan. So yung mga breed namin talaga yung inantay mo na mag-age cut talaga siya para advantage kasi pag age cut eh. Tapos dati siguro boss, hindi pa katulad ngayon na halos every week may derbies na. No, dati pag may derbies talagang inaabangan. Inaabangan, prestige pa dati. Tapos hanggang sa dumating yung stag season yung mga stags na laban tayo ng stags. Personal pa dati, actually yung production ko dati, konti pa lang, siguro nasa mga 50 to 60 lang na stags. Para gamit lang yun? Para gamit lang. Hanggang sa, syempre, maayos yung score. Merong mag-alok sa atin na bibili. So, ang tendency, damihan mo yung breeding. Kasi naglalaban ka din eh. So, as of now, since matagal na ako naglaban, minsan minsan nakakasawa na din. Lalo na pag umaga na matapos yung mga derbies. So, mas prefer ko na yung mga class A talaga binibenta ko na. Binta na. So yung mga leftovers, yun ang ginagamit ko sa sabungan ko. So that's the time pumasok na yung business side sa pagmamanok. No? So yun pala. Dito kay Boss Dino mga kakugi, nauna yung fight muna bago negosyo. Kasi bata pa siya guys, estudyante pa, nahiligan na talaga niya pagmamanok. Pero kadalasan kasi mga kakugi, kung ano kayo, mag-a-agree kayo sa akin,
iilan lang ba dati ang mga breeders? Kadalasan, ang nagmamanok dati is para ano lang taga, pang piyesta, pag may ulutan, may tigbakay, di ba? Pang piyesta, yun ang inaabangan. Bihira lang din ang derbies dati. Bihira lang derbies dati, tapos ilan-ilan lang guys. So, ang manok dati guys, mga kakugi, tag-ilang-ilang piraso lang naman. May 3, may 4, na talagang inaabangan pa para gagamitin lang sa piyesta. Ngayon mga kakugi, the late Manny Verbano, mayroon siyang nabanggit sa isang episode niya sa yung ano niya, yung tukaan niya. Sabi niya, every year daw kailangan natin ng 1 million game fighting roosters. Yun, mga gamecocks, 1 year, 1 million every year ha. Ngayon, saan tayo kukuha ng 1 million fighting cocks, fighting rooster in a year? Kaya dumadami ngayon ang nagbi-breed para ma-accommodate yung mga buyers na yan kasi Makasupply. whether you like it or not, yung ibang mga nanonood dyan ng mga misis, itong sabong talaga, kultura ng mga Pilipino yan. Hindi ka Pilipino pag hindi mo magustuhan yung sabong. Lalo na guys, dito sa amin sa probinsya. Kasi ang sabong, kahit lang mahirap, farmer lang, magsasaka lang, mananggiti lang, mananggot lang, nag-aararo lang, pero pagtingin mo sa bahay, nako, may nakataling, may nakacord, manok, kahit isa, di ba? So, yun, dito kay Boss Dino, naumpisa yung pagpa-fighting niya kasi yun ang kinamulatan niya, mga kakugi, yung pagmamanok. Tsaka umabot na yung time na parang sabi niya, uy, marami na akong na-breed. Tapos, nagmahala na siguro yung patuka, boss, no? Kaya, benta na. Ayun, mga kakugi. So, ngayon, boss, ito ang pinaka-crucial na ano, alin ang mas importante? Record. Record matters. Record matters. Ano ba ikasuggest mo, boss, sa gustong magmamanok sa panahon ngayon? Ay itong mga kababayan natin, mga OFWs na nagtatanong, naghihingi ng parang nagsisik ng mga magandang idea ba? Kung magmamanok tayo, ano bang i-priority natin? Ano bang mga steps na gagawin natin? Sa ngayon na panahon, boss, kasi iba na ngayon ang panahon kaysa dati. Advice ko lang kung gusto mo maayos na breeding, mag-invest ka talaga sa maayos na materials. Materials talaga. Tapos dalawa naman yung klase ng dalawa naman ang klase ng breeder eh. Mayroong breeder na nagbe-breed siya dahil sa pangalan ng linyada. Mayroon din breeder na nagbe-breed siya, gusto niya yung fighting style. 'Di ba? Gaya ng may kakilala ko, imported to galing kay Dink. Pero kung tingnan mo yung manok niya, parang hindi naman hindi na talaga mga Dink eh. Yung parang inbreed na masyado. So sa ganun, kahit na alam natin pag spar ng mga ganun, bihira din makita ng super, di ba? Mayroon din breeder na breed by style. So, kung ano yung mga gustong laro na ipalabas niya, yun ang binibreed niya. Di ba? Tama. So, yung pagdating naman is either sa record ka or sa bloodline. Usually, pag maayos ang bloodline mo, record will follow. Tama, di ba? Tama. Yun nga sinasabi ko, kung magbe-breed ka naman lang ng ganito na fighting style, kagustuhan mo yun eh. Di ba? Gaya may mga kaibigan ako gusto ng off colors. Sabi ko na medyo mahirap ibenta yan pag off colors. Hindi naman, sagot nila, hindi naman kami magbibenta eh. Ang gusto namin na didihado kami. Sasahod lang kami ng sasahod. So, depende talaga sa kung ano yung perception ng breeder ba. So, kung gusto mo ng commercial, siyempre, magbe-breed ka ng maayos. Masikat na nga pangalan. Oo, sikat din na pangalan. O talagang maayos na manok. Kahit hindi, kasi ang bottom line dyan, kung commercial ka, hindi naman bibili sa iyo ang breeder kung kahit sabi mo kung saan galing yan, pag spar, hindi pasado sa buyer eh. Tama. Oo. So, ang bottom line dyan, dapat maayos pumalo yung mga palabas mo para may benta. Di ba? Correct. So, ganun. Kung depende talaga sa breeder kung ano yung priority niya.
Ngayon dito sa Dart Game Farm, Boss Din, ilan tong, itong banda dito, Boss Din, ilan tong mga naka-cord ngayon dito? Sa area na to is mga stags na lahat to eh. Nasa mga 300 plus lang to na 300. record. May Pero mga for sharing na, boss? yes, actually open farm tayo. Okay. Except lang doon sa may Ligban. Sa may Ligban. Sa may Ligban lang. So, Pero yung the mga- rest, kahit pwede i-share. Pwede siya. Yung mga may Ligban, may mga owner na yon. Owner at saka yung iba para sa akin, yung iba naman mga pre-orders na yon. Okay. Kailangan ko pa i-check ulit. So ito mga stags 300. Tapos mga bull stags, may mga cocks ka rin dito. Ang bull stags ko konti lang. Konti lang. Konti lang sa natira last year siguro mga around 50 lang sila. 50. Pero may mga cocks pa ako doon na siguro mga 400. 400 cocks. May So mga- sa kabilang area naman, kabilang area. pwede mapuntahan din natin mamaya. Kasi iba't ibang area to, stag area, may bull stag area, may 4-year-old area at saka 3-year-old area. Yun. So may mga for sharing ka rin sa cocks, boss. Mayroon din. Yan. Boss, pwede pa natin maibigay yung Facebook account mo dito, boss, para makontak ka nila kung may mga inquiries? Check nyo lang dalawang Dino Montimar na na Facebook account. Both makita nyo manok ang nakaprofile doon. Oo. Tapos isang Dart na game farm na Facebook. Ayun. So yun guys ha, dalawa ang account ni boss sa Facebook. Isang Dart Game Farm at isang dalawang Dino Montimar na ang profile is manok. So ito yun mga kakugi. Tatlo yun guys ha. So guys, mga kakugi, bahala na kayong mag-contact kay boss para sa mga inquiries nyo. Kung mayroon pa kayong mga katanungan at saka whatever, kung gusto nyo maghingi ng mga advice from Dino, kasi sa breeding at saka basta breeder dito sa amin sa Cebu, isa sa mga legend master breeder, no? Anong masasabi mo kay Boss Dino? Mas nauna kang kakilala si Boss Dino, Boss Francis. One of the master breeders sa Pinas. Kaya pabalik-balik ka dito. Walang ibang source. Dito lang talaga. Yellow-legged hats. Siguro ang edad nito guys nasa mga 8 months sa tingin ko. Good boy, ano? Di, mga 7. 7 months. No? Ganda mga kogi. Guys, para maniwala kayo na magaganda ang mga manok dito, pwede nating i-compare sa EEJ, pwede nating ma-compare sa Red Game Farm. Pasyal kayo dito guys.
madali na yun namang matuntun. Pagdating nyo sa pier area, sa port area ng Santa Fe, itanong nyo lang kung saan yung Sitio Tangkong, Barangay Muhon, Bantayan, Municipality of Bantayan. Tapos itanong nyo guys kung saan ang farm ni Boss Dino Montimar, ang Dart Game Farm. Makikita nyo dito guys ang mga authentic, mga magagaling na mga yellow-legged hats. Itong hinahawakan mo ngayon is yellow-legged hats din to? Oh, yellow-legged Dutch na straight comb. Ay, Biro lang to lumalabas sa sa ah, breeding. so bihira lang talaga itong ano, straight comb, no? Oo, yun pala. Mga ganitong ano boss, ilang edad, ilang taon na to boss? Ang edad dito? Months? Ito mga ano to, 7 months. 7 months pa lang. Yung mga na-videohan ko dun boss, mga bagong harvest, Oo, mga 6 bagong. months, 7 months, ganun din. Bagong harvest pa yun. Oh, so Mga 3 days ago pa yun naka-cord. naka-cord. Oo. Tama. Kasi masyado pang mailap. Oo. Mm. Picture ko na ba dana doon? So guys, punta kami sa conditioning area. Straight comb na kuan boss. Mo gani? Straight comb na sweater. Kanina dali. Kaduhan na mo kita imo nga. Lagi mandiri ni itong pagdirbi ba? Sit boy! Yes, ganda dito guys. Papunta kami sa May bugo na ba kayo? Conditioning area. boss. May Boss, bugo din. boss, pakita sa ni sa imong mga tinaguan boss Dino. May bugo yan. Daro. Uniforme kay mga naong maglawas. Dito bantay gate eh. Taturoy. Wa pa. Conditioning na hoarding. Ang gukod ay, ang gukod. Ayo Jor. Ako pa ni Boss Dino, pwede ko pa picture ni mo da boss. Yan, idol na. Ano na siya? Dino Montimar ng Cebu. Pwede ko makupot og manok tanawa ra kay duha. Picture daw mi brad. Kupot og manok ya maikot kita. Dili lang boss para. Awe. Oh, lagay mo din dyan eh, balaw. Lagi? Ha? Wala na. Wala. Papuhay. Dili lang boss. Padung sa dili pa. Nakay palitan ron? Dalhon? Straight comb? Hindi. Depende. Kung na available. Pila to ni kadako ng area ni mo diri boss? 19? Oh, 19 ni. 19 hectares. Pero ang develop na to is more or less mga 2 hectares pa. Mga kuan pa siguro ni. Dasa range siguro mga 5. 5 hectares pa lang. So dako-dako pa jud ko ano no. Dako-dako pag develop po nun. Hindi natin alam guys, baka next year pagbalik namin dito may swimming pool na to boss. Wala pa ni resort mga bay kana mga nang gawas na sa range. Ah, mo nang ipandako. Oh, tandakot. Sorting ba na?